Libo-libong Pilipino ang dumagsa ngayong araw sa inilunsad na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Oriental Mindoro. Bukod naman sa sektor ng agrikultura, nagbigay rin ng tulong sa mga Mindoreño ang ilang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Live! Luisa? Dominic, nabigyan ng malaking tulong ang mga magsasaka at mga mangingisda dito sa Oriental Mindoro ngayong araw dahil ngayon sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Dahil dito sa Oriental Mindoro, agrikultura ang pangunahing kinabubuhay ng ating mga kababayan. Pagkatapos dumaan ang matinding unos mula ng maperwisyo dahil sa oil spill noong nakaraang taon, bagong problema na naman ang kinakaharap ng mga taga-Oriental Mindoro. Ramdam na kasi ang tagtuyot sa ilang mga sakahan sa probinsya ngayon, kaya napeperwisyo na ang mga palayan na pangunahin nilang pinagkukuhanan ng hanap buhay. Tulad ni Nanay Eileen na wala pang ang 1 hektarya ang sakahan pero problemado na sa tagtuyot ngayon. Kaya naman, nang makatanggap ng 5,000 pisong ayuda ngayong araw, labis ang pasasalamat niya sa gobyerno. Apektado po, hindi po masyado siyang makauhay. Dahil sinukuha po ng init na naman po, baha. Lagi pong baha. Nung matan naman po, init naman po ngayon. Maraming salamat po, Madam. Sa lahat po ng kawani. Ang tulong na tinanggap ni Eileen, isa lang yan sa mga programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para sa mga magsasaka sa Oriental Mindoro na apektado ng El Nino. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, marami pang tulong na nakalaan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para sa epekto ng El Nino. Hindi lang ayuda, mayroon ding mga patubig at makinarya. El Nino, sa mga oil spill at dati mga kalamidad na nangyayari dito sa ating bansa. May inihanda na rin ayuda at tulong ang gobyerno para mag-aagapan ang epekto ng El Nino. Nangunan dyan ang ating Department of Agriculture, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Kahit sa mga mangingisdang naapektuhan, may nasa higit 500 ding makakatanggap ng mga bangka. Meron ding fingerlings na ipamamahagi ang BFAR. May tulong din tayong ipapaabot sa 9,000 ng mga biktima ng oil spill na makakatanggap ng 1 buwang ayuda mula sa Dole Tupad Program. 274 million ang pondo ng BPSF para sa agrikultura. Pero maliban sa agrikultura, may iba pang sektor na nabigyan din ng ayuda na in cash at in kind, kaya aabot sa 585 million o higit kalahating bilyong piso ang tulong at serbisyo na hatid ng Caravan sa Oriental Mindoro. Sumatotal, 265 na programa mula sa 42 na ahensya ang inilatag sa probinsya. Pinuri naman ni Speaker Romualdez ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong maghatid ng tulong sa publiko. Nakita natin na malayo ang marating kung anong ang gobyerno ng taong bayan ay nagtutulungan. Ito ang pangako po ng aking mahal na Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. At patuloy tayong mag-iikot at maghatid ng tulong hanggang sa marating ang bawat sulok ng Pilipinas. Samantala, bukod naman sa pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, may mga iba pang uri ng ayuda na ipinamahagi ang gobyerno sa Calapan Oriental Mindoro. May Cash and Rice Assistance Distribution o CARD program na nabigyan ng halagang 2,000 pisong cash at bigas ang nasa 2,000 benepisyaryo. May mga magsasaka naman na nabigyan ng tig 2,000 piso sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization Program. May nakatanggap din na 3,000 benepisyaryo ng tig 5,000 piso mula sa Sibol para sa mga nais magbukas ng negosyo. At may nas 2,000 estudyante ang makakatanggap ng 2,000 pesos mula sa AIX at 15,000 pisong cash grant taon-taon sa ilalim ng tulong-dunong program. Pinangako naman ni House Speaker Romualdez, hindi ito programang isang beses lang isasagawa sa probinsya dahil kahit wala na ang Caravan, ang programa ay magseserbisyo pa rin sa publiko.
Dominic, hindi naman natatapos ngayong araw itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dahil mamayang gabi ay meron namang kasiyahan na kaunti na ihandog para sa mga taga-Oriental Mindoro. Magkakaroon ng live band at meron ding mga kilalang mga artista na pupunta rito para magpasaya sa ating mga kababayan. At bukas ay meron pa rin mga booth ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dito sa Oriental Mindoro National High School para naman pwede silang humingi pa rin ng tulong o assistance sa mga ahensya ng pamahalaan. Dominic. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.